What's up, kamusta mga ka-electric? This is EV Yahemoto, ang inyong lakwachero at galang e-bike rider. So for today's video, ito na guys, gusto nyong ipa-test ride sa akin? Ito, iti-test ride ko na, hindi lang specs review. So test ride natin ngayon guys ay dito lang sa test ride area nitong Phil Investment. So hindi mo na siya mararide ng malayo, no? Pero ang gagawin natin ay titignan lang muna natin or re-reviewin natin kung kumusta yung comfortability, yung feels, yung riding experience natin dito sa ating e-bike na bagong-bago, which is NXT eStorm X. Ito yung pinaka high-end na e-bike ngayon sa market kasi naka type 2 na yung kanyang charging port na pwedeng-pwede na pagdating sa mga charging ng mga electric cars. Ayan guys, oh. Kita nyo yan? And naka-ano pa yan, naka touchscreen pa yung kanyang LED screen panel. So ito ay waterproof guys. And kita nyo naman, meron pa yung camera. Oh, so pwede na tayong mag-vlog dyan, no? Pwede na tayong mag-vlog dyan. So ngayon, tatry natin ngayon ang ating NXT Storm X. Quick specs lang tayo. Ito po ay naka Votal EM100 na controller. Siya po ay naka 4,000 watts na rated yung kanyang motor hub. QS motor po yan. And ito na po yung may pinakamalaking battery ngayon sa mga lithium ng NXT, which is naka 72 volts, 95 Ah na po yung kanyang battery. So sabi nila ang range is 200 kilometers, pero hindi po ako naniniwala kasi 95 Ah 200 lang. Siguro sa mga paspasan, sa garang takbuhan, mga 150 to 200. Pero kung chill ride ka lang naman, kaya po ng siguro 250, 300, puro gear 1, kayang-kaya yan. So ayan, dito makikita na natin yung motor temperature, battery temperature, yung controller temperature. Ayan, touchscreen yan guys, no? Pwede ka ring mag-screen mirroring, pwede pang Android, pwede pang iOS. Okay, sige, try muna natin yung feels. Ito po ay naka-inverted front shocks na, no? Naka-inverted front shocks, tapos ang kanyang shocks sa likod, yung rear shocks, ito po ay naka-debaso. Ang tawag po dun ay air damping suspension, kung hindi ako nagkakamali. Air damping. Ayan, kita nyo naman guys, oh. Number 1 pa lang, ang lakas na. And kahit EM100 to guys, EM100 din kasi si Voltaris Pro S, no? Pero iba yung feels kasi ibang variant po ng EM100 yung ginamit nila dito kay NXT Storm X. So kita nyo naman guys, oh. Ang ganda ng shocks niya. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda guys. Ang ganda ng feels. And ayan, number 2. Woo! Bitin yung kalsada. Ang lakas ng hatak. Naka ABS, naka CBS siya guys. Naka CBS na siya, combi brake system, and may traction control system na rin siya. So talaga namang ang ganda sa prenuhan. Hindi ka basta-basta madudulas. CBS, pag nagpreno ka sa likod, preno din sa harap. Okay? And pagdating sa suspension, wala akong masabi. Ibang-iba to guys sa suspension ng Voltaris Pro at Voltaris Pro S. Sobrang ano niya, alam mo yun, umaalon siya sa kalsada, lalo na pagdating sa lubakan talaga. Sorry, from Bulacan ako, pero marami talagang lubak sa Bulacan. So okay na okay to guys, kasi yung kanyang suspension, napakaganda ng tono. Kahit wala na kayong kahit hindi na kayo bumili ng aftermarkets, okay na siya, no? And then sa hatak, feeling ko parang gusto ko tong dalhin ng Baguio. Yung mga nagsasabi dyan na Baguio po, ride naman kayo ng e-bike, Baguio ulit. NXT e-bike naman ang gamit. Ito na yun. Comment nyo nga sa baba, comment Baguio kung gusto nyo dalhin natin sa Baguio to, no? Grabe.
Grabe ang preno, grabe ang lakas. Nakatres tayo ngayon, no? Grabe, iba yung hatak ng ano, iba yung hatak talaga ng electric. Alam nyo ba kanina, merong nagkarera daw ng motor. Tsaka ito, ay, hindi ko alam kung ito o si Voltaris Pro S, pero iba yung iba yung feels. Iba yung feels talaga. And alam mo yun, pagdating sa lubak, okay na okay ang niya. Okay na okay. Comfortable na comfortable. Guys, excited akong may rides na ng malayo-layo, no? So, ano ba? Gusto nyo ba to? Baguio, La Union, Ilocos, no? As in, alam nyo ba, ang paborito kong motor, bago ka napunta sa e-bike, ang gusto kong motor, ADV. Pero nung kasagsagan ng ADV, si ADV po ay overpriced, tapos hindi sila nagpapakash, puro installment. Kaya hindi ako nag-ADV, e-bike muna ako. Pero guys, parang ito na yung tutupad sa mga pangarap ko, no? Parang ito na, parang adventure type na electric, 'di ba? So hindi man tayo nakapag-motor na ADV, baka electric ADV talaga ang kasagutan, ano? So why not? Tignan natin. May feel siya na parang motor din, pero mas mabilis eh. Mas mabilis. Kasi sa motor, alam mo yun, nagsusunog pa ng gasolina, bumobelo pa. Ito hindi. Bitin lang yung kalsada natin. Bitin lang yung kalsada. Pero all in all, comfortability, ito na yun guys. Ito na yun, comfortability. So, papakita ko lang sa inyo ng mabilisan ang itsura. Iikot ko kayo. Ikot tayo. So, kita nyo yan, oh. CBS, naka TCS, 240mm ang kanyang rotor disc, naka 100 by 80 by 40 ng gulong, inverted front shocks. Guys, dito sa MDL, mukha kasing MDL at parang MDL na yung lakas, pero kita nyo yan, yung kanyang headlights, naka-projector na yan. As in, ito yung masasabi ko na kahit hindi na kayo mag-MDL, all goods na. Tapos itong visor na to guys, na-adjust to, nabababa, ayan, oh. So, nabababa, natataas. Turn signal, akala mo talagang parang ADV nang dating eh. May tapakan ka pa dyan, akala mo gas tank. So may switch na tayo pang open ng ating charging port, tsaka ng ating seat. Tapos ito guys, yung tapakan ng OBR. So kung ito yung binti mo, malayo na yung paa, malayo na. Tapos dito sa kanyang suspension, naka air damping suspension to guys. Okay, tapos kita nyo naman, oh, yung kanyang grab bar, meron ng para sa top box. Ayaw nyo ng top box, alisin nyo. Gusto yung top box, balik nyo. So all goods na. Tapos ayan, kita nyo yan. Ang gulong natin sa likod guys, ito ay 13 inch to, 130/70/13. So QS motor, 4,000 watts na rated, na kayang mag-peak up to 8,000 watts. So kita nyo kung gaano yung kalakas, no? So all goods. Sa inverted yung kanyang front shocks, ang ganda ng play. Kasi dahil mapapansin nyo guys, oh, ang haba ng front shocks niya. So yung play niya is talagang mahaba, kaya hindi siya basta-basta sasagad. Additional na, yun, oh, ito yung camera pala para sa ating safety. May front camera siya. And then ano pa ba? Dito tayo sa kanyang display. Ayan, oh, yung pinakita ko nakaraan, nagsisignal light na yun, oh. Yung kanyang parang ito e-bike, makikita mo nagsisignal, makikita mo nagpepreno, makikita mo nagpapasing. So ngayon, meron din siyang side stand indicator. Kapag naka side stand ka, hindi ka aandar.
And nakakatuwa kasi yung nilagay kong side mirror lang kay Pro S, ito na yung side mirror ngayon ni NXT Storm X. Tapos yung emblem guys, oh, parang gusto ko ng gantong emblem, no? Medyo nakakalakas ng angas. NXT. So all goods tayo, napakaganda, napakaangas. And sample ng ating bukas ng ayan, oh, kita nyo yan, ito yung charging port. So naka type 2, ayan siya. So may indicator na may umiilaw para malaman mo kung nagcha-charge. May kasama na tong home charger, no? So bukas tayo ng seat. Ayan siya, ito yung seat. So ito yung kasamang charger, si type 2. Tapos ito guys yung battery, ulit disclaimer, hindi pa po ito yung battery ng NXT Storm X. So battery po ito ng Silo. Hindi pa po kasi dumadating yung battery ng Storm X. So battery muna ni Silo yung nakalagay. Pero pag dumating yung battery ni Storm X, hindi rin po ganito yung kanyang placement. So as in nakalubog to, so malalagyan natin tong compartment. Kasya naman ng isang full face helmet, I think. So that's all for today siguro, no? Napakaangas ng ating NXT Storm X. O, kita nyo yan, yung display. Ang angas ng display. Ayan siya guys pag naka pag nagsisignal lights. Ganda. And then ito sa likod, ayun sa likod, ang angas. So ayan guys, so sa comfort wala akong masabi, sa specs wala akong masabi, all goods, ang ganda. So sana magkaroon tayo nito, no? So abang kayo sa mga susunod na rides natin, malay nyo si NXT Storm X na yung ating gagamitin. So that's all for today. So this is Evia Hemoto, ang inyong lakwachero at galang e-bike rider. So kita-kits tayo sa mga susunod natin na Evia. Ride safe, keep safe mga ka-electric.